Problem number 14 for strength of materials, normal stress. The uniform 300-pound bar AB carries a 500-pound vertical force at A. The bar is supported by a pin at B and the 0.5-inch diameter cable CD. Find the stress in the cable. Okay, so meron daw tayong uniform bar weighing 300 pound, si bar AB. Tapos meron siyang load dito sa point A, 500 pound. Supported siya by pin at B, tsaka itong cable CD. 0.5 inch yung diameter ng CD. Hanapin natin yung stress sa cable CD. Okay, so kuhain muna natin yung tension dito sa cable CD para ma-apply natin sa stress formula. Stress is equal to P, yun yung force sa CD, over cross-sectional area. So, yung area naman makukuha natin kasi given yung diameter ng cable. So, ang cable, yung cross-sectional area niya is assumed to be a circle. So, may formula tayo for area ng circle given the diameter, di ba? Pi d squared over 4. So, sa statics part muna tayo. Draw natin yung FBD para makuha natin yung tension sa cable CD. So, yung FBD na itong bar AB, drawing ko lang yung FBD natin. So, dito sa point A, may applied load downward, 500 pound. Tapos, meron siyang weight na 300 pound. So, mag-a-act yun sa gitna. Or dito sa point C kasi, gitna yung point C, tig 3 feet. Okay? AC 3 feet, CB 3 feet. So, total of 6 feet siya. Ang gitna niya is nasa C. So, dyan natin, ito si A, ito si C. Dyan natin ilalagay yung weight niya na 300 pound. Downward. Okay? Tapos, supported by reaction, by pin at B. So, kapag pin, meron tayong vertical and horizontal component ng reaction. So, mag-a-assume ako dito sa B. Direction ng vertical, let's say, pataas, I will denote as BY. And yung direction ng horizontal reaction is to the right, I will denote as BX. Okay? So, tig 3 feet, tig 3 feet itong AC at DC. Tapos, itong cable CD, so, meron tayong tension sa kanya. Di ba? Okay. Ang arrow is dapat away kasi tension siya away from the point of application. Ito yung pangalanan ko as PCD. So, dahil inclined yung PCD, dapat makuha natin yung either yung slope niya or yung theta x angle with respect sa horizontal. Pwede nating makuha yung slope, rise over run from the figure kasi ito yung cable CD, right? So, magsisilbing rise niya is yung 4 feet. Tapos, yung run niya is 3 feet. So, ang slope niya is 4 to 3. So, mali. Ulit, na-delete. 4 to 3. Yan. Okay. So, okay na. Ito na yung FBD natin. So, anong pwede natin gawin para ma-solve agad natin si PCD? PCD lang naman ang gusto natin, di ba? Mag-moment tayo sa B. Kasi, para ma-cancel natin yung unknown dito sa B, yung BX saka BY. And tama-tama, masasolve na natin agad si PCD. So, mag-summation of moment tayo about B is equal to 0
positive if clockwise. So, unahin ko si 500 pound. So, si 500 pound, ang moment arm niya, distance from B is 3 plus 3, 6. Okay, tapos pababa siya, so therefore, magro-rotate siya about B ng counterclockwise, kaya negative. Ito namang si 300 pound, ang moment arm niya is 3 feet. So, times 3. Tapos, downward siya. Magro-rotate siya about B ng counterclockwise din. So, kaya minus yung sign. Tapos, etong si PCD yan. So, si PCD, para makuha natin yung moment, gamitin natin yung X and Y component niya. So, 'di ba, magkakaroon siya dito ng X component, tapos Y component. Okay? So, etong X component niya, PCDX, magpapass through siya sa moment center B. Mawawala na siya ng moment. Ang meron na lang is yung PCDY. So, siya na lang yung may moment. Tapos, sakto, perpendicular siya etong PCDY dito sa BC, right? Ito agad yung moment arm niya, right? Sige, so, PCDY times the moment arm, 3, right? Tapos, anong rotation niya? So, ano siya? Upward, di ba? Kasi si PCD is up to the right, eh. So, upward yung Y component, magro-rotate siya about B ng clockwise. Positive. Okay? Ang tanong, ano yung formula sa PCDY? Diba ang formula sa PCDY is PCD times sine. Kasi vertical component. Sine nung theta x. Wala tayong theta x pero meron tayong slope. So, yung theta x is ito yung acute angle with respect sa horizontal leg. Makukuha ba natin yung sine theta x? Yes, kasi may slope tayo. Kompletuhin lang natin yung right triangle, I mean yung hypotenuse hanapin natin. So, yung hypotenuse is, kasi right triangle to by Pythagorean, square root nung 3 square plus 4 square, or alam natin, 3, 4, 5 right triangle to. So, 5, right? So, gusto natin is yung sine theta. Gusto natin is yung sine theta x. Bale, opposite 4 over hypotenuse 5. 4/5. So, yun yung ipa-plug in natin. So, yung PCDY ngayon is yung magnitude na PCD. So, PCD, which is unknown siya, di ba? PCD times yung sine theta x na 4/5. Okay? And then, wala na, no? Equate na natin sa 0. So, delete ko na to. Equal sa 0. I-shift solve na lang natin yan. So, negative 500 times 6 minus 300 times 3 plus, so yung PCD lagay ko kay alpha x. Sige, alpha x times 4/5 times 3. Ay, mali. Alpha equal 0, shift solve equal. So, si PCD is 1625 pound. Yon. So, pag nakuha na natin yung PCD, makukuha na natin yung stress using the formula. Sige, stress nung CD is equal to PCD over cross-sectional area nung CD. So, plug in na natin yung value nung PCD, 1625 pound, divided by cross-sectional area given is yung diameter nung CD, 0.5 inch. So, ang formula is circle kasi yung cross-sectional area ng cable. Kapag given diameter, ang formula ng circle area is pi d square over 4. So, yung d, papalit natin yung value, di ba? 0.5 inch yung diameter. So, times 0.5 inch square.
Yan, so madidistribute itong square, magiging 0.5 square inch square. Okay, so magiging unit natin is pound per inch square or PSI. So input na lang natin sa Calcu, 1625 all over pi times 0.5 square over 4. Yan. So, approximately 8276.06 pound per inch square or PSI. The figure shows the landing gear of a light airplane. Determine the compressive stress in strut AB caused by the landing reaction R equals 4 kN. Neglect the weight of the members. The strut is a hollow tube with 50 mm outer diameter and 40 mm inner diameter. Yan, so ito yung figure natin. Ito raw ay landing gear nung light airplane. Okay? So, determine natin yung compressive stress dito sa strut AB. So, ito yung AB. Caused by the landing reaction R equals 40 kN. So, ito yung reaction natin nasa wheel. Meron siyang value na 40 kN. Tapos, neglect daw the weight of the members, the strut is hollow tube. Etong strut AB, hollow siya. Pag sinabing hollow, butas yung gitna. Parang ganyan. Okay. So, yung outer diameter is 50 mm. Yung mas malaki. Ito, 50 mm. Tapos, yung inner diameter, yung mas maliit is ito, 40 mm. So, pag kinuha natin yung stress niyan, stress ng AB is equal dito sa force sa AB, PAB, divided by cross-sectional area ng AB. Bali, ang cross-sectional area neto is yung shaded portion na to. Okay? Sige, mamaya natin kukuhain yung area. Kuhain muna natin yung PAB. Sige, copy natin itong figure. Statics part muna tayo. Para makuha natin yung force dito sa AB, pwede tayong mag-pass ng cutting plane. 'Di ba? Mag-cut tayo dito, expose natin yung internal force. Cut tayo dito. Okay? So, pag kinat natin, oops. Yan. Ma-expose na yung internal force niya. Consider natin yung cutting section AA. Yan. Assume tayo ngayon ng direction ng force, internal force sa AB. Sige, ano na lang? Compression na lang. Yung arrow is towards the cut section, PAB. Actually, compression talaga kasi sabi, compressive stress eh. 'Di ba? Yan. So, paano natin ngayon isa-solve si PAB? By the way, dito sa C, it is a pin. Meron siyang reaction, vertical and horizontal. Sige, assume tayo. So, CY, upward, yung vertical reaction. CX to the right, yung horizontal reaction. Hindi naman mahalaga tong yung reaction sa C para ma-cancel natin siya at the same time makuha na natin yung PAB, mag-moment na lang tayo about C, right? So, kapag nag-summation of moment tayo about C is 0,
positive if clockwise. So, mawawala na yung mga reaction force ito sa C, makakancel. So, si PAB, ano yung moment arm niya about C? Diba 600 mm? Yan. Tapos, dahil downward siya, magro-rotate siya about C ng counterclockwise. So, negative. Ito namang reaction R, 40 kN. So, 40,000, ano yung moment arm niya about C? Yung sum ng 400 plus 600. 1,000. Tapos, magro-rotate siya upward yung direction ni R. Magro-rotate siya about C ng clockwise. Kaya positive. So, wala na, di ba? Equate ko na sa 0. Shift solve. So, negative, yung PAB lagay ko kay X. So, 600 times PAB lalagay ko kay X, alpha X. Plus 40,000 times 1,000. Shift, alpha equals 0, shift solve. So, PAB is 66,666.67 Newton. Okay? Or 66.67 kilonewton. Ito na lang yung hindi nakakilonewton na. Gamitin natin. So, makukuha na natin yung stress kay AB. Stress kay AB is PAB, which is etong nakuha natin, 66,666.7 Newton divided by yung cross-sectional area. Paano yung cross-sectional area kapag hollow given the diameter ng outer tsaka inner? Bale, yung area ng bigger, ang formula kapag given diameter is pi, capital D yung lalagay ko sa diameter ng bigger circle. Pi D square, capital D square over 4 minus yung area nung smaller, di ba? Pi, small d naman para sa small circle yung gagawin ko. Pi small d square over 4. So, yung capital D siya yung 50 mm, tas yung small d siya yung 40 mm. Okay? So, kung gusto niya i-factor out niya yung pi over 4, so, magiging, sige, dito na lang din. Pag finactor out yung pi over 4, magiging pi over 4 times capital D square minus small d square. Tapos, saka natin i-plug in yung value. Ano yung capital D? Capital D is 50 mm. So, para naka-meter, yung 50 mm is 0.05, diba, meter? 0.05, tapos naka-square. Kinonvert ko yung 50 mm into meter. Kasi 50 times 10 to the negative 3, imomove mo yung decimal point 3 decimal places. 0.05. Tas meter na siya, quantity squared. Ganon din dito kay small d, 40 mm. So, siya is magiging in meter, 0.04 meter squared. Yan. Didistribute niya yung yung square, magiging 0.05 square meter square minus 0.04 square meter square. Factor out nyo na lang tong meter square. Bale,
magiging times the quantity meter square. So ito yung magiging final unit, Newton per meter square or Pascal na siya. So ito na yung i-input natin sa CalQ. 66666.67 divided by pi over 4 times 0.05 square minus 0.04 square. So, ano na siya? Mega na to. 9431445 9431445.07 Pascal or 94.31 Mega Pascal. Times 10 to the 6 na kasi siya. The 1,000 kilogram uniform bar AB is suspended from two cables, AC and BD. At yung figure. Each with cross-sectional area 400 mm square. Find the magnitude P and location X of the largest additional vertical force that can be applied to the bar. The stress in AC and BD are limited to 100 megapascal and 50 megapascal respectively. So ito yung figure natin. Meron daw tayong 1,000 kilogram bar AB. Ito, 2 meters. Tapos, suspended from two cables, AC and BD. So, nagsusupport sa kanya itong dalawang cable, si AC tsaka si BD. Merong cross-sectional area na parehong 400 mm square. Yan. Find the magnitude of P and location X of the largest additional vertical force. So, kapag daw magdadagdag pa tayo, aside kasi sa load niya, yun lang yung pinaka-loading, di ba? Aside kasi dun sa weight niya, yung 1,000 kilogram, yun lang yung pinaka-load sa system. Pero, pag magdadagdag pa daw tayo ng another vertical force P, hahanapin daw natin yung largest magnitude niya na yon, yung sa force P, at yung location X dito sa drawing, na hindi pa magpe-fail, na kaya pa ang i-handle ng system. Hindi pa magpe-fail yung system. Okay? Tapos, dapat daw yung stress lang dito sa AC is 100 megapascal, tapos sa BD is 50 megapascal. So, paano natin yan isosolve? So, kapag nagdagdag tayo ng force P sa system dito sa bar AB, masasagad na yung di ba? Yung stress netong AC tsaka BD. Ang gagamitin na natin is yung working stress nila. So, kung given yung working stress nila ni AC tsaka ni BD, pati yung cross-sectional area, bale, makukuha natin yung applied force or yung tension dito sa AC tsaka BD. Diba, using the formula sa stress, stress is P over A. So, kung sa tayo sa AC, it is equal to PAC over area AC. Makukuha ko si PAC, i-cross multiply ko lang si area AC, diba? So, PAC is stress AC times area AC. Ganun din kay BD. So, P ni BD is stress ni BD times area ni BD. So, ipa-plug in ko yung values. So, itong stress ni AC, sabi, is limited lang sa 100 megapascal. So, 100, yung mega gawin ko ng times 10 to the 6. Tapos, kapag pascal, Newton per meter square, times
yung cross-sectional area nila is pareho lang daw, 400 mm square. So, times 400 mm square. Right? Or kapag millimeter square, equal yon sa, kasi diba 1 mm is 10 to the negative 3 meter square. So, i-distribute mo yung 2, bale times 10 to the negative 3 times 2, 10 to the negative 6 meter square. Or, ibig sabihin, yung 400 mm square is times 10 to the negative 6 meter square. Makakancel mo na tong meter square. So, matitirang unit is yung Newton. So, pag minultiply mo to, kasi yung 10 to the 6 times 10 to the negative 6, 1 lang yon. Bali, 100 times 400 lang is 40,000, right? 40 kilonewton. Tapos, dito naman sa PBD, ang working stress niya is 50 megapascal. So, substitute natin 50 times 10 to the 6 Newton per meter square. Cross-sectional area niya din is 400. So, same lang, 400 times 10 to the 6 meter square. 400 millimeter square din, di ba? So, makakancel mo tong meter square. Newton yung final unit. 10 to the 6 times 10 to the negative 6, 1 lang yan. So, magiging PBD is 50 times 400, 20,000 or 20 kilonewton. So, pag alam na natin yung PAC tsaka PBD, pwede nating i-draw yung FBD ni AB. So, pag dinraw natin yung FBD ni AB, so sa dulo, dito sa A, nandito si tension kay AC, right? Pag tension, yung direction ng force is away dun sa point of application. So ito si PAC. Nakuha natin is 40 kilonewton. Tapos yung sa B, tension din, upward yung direction ng force. So PBD is 20 kilonewton. Yan. Tapos yung weight, saan natin ilalagay? Sa center. Sa centroid, di ba? Yung 1,000 kilogram, dahil ito is 2 meter, tig 1. Okay? 1 meter to, tapos 1 meter to. So, ang weight natin is equal sa mg. Ang given kasi is yung mass. Mass to 1,000 kilogram. So, ang weight niya is 1,000 kilogram times, yung G is 9.81 meter per second square. Acceleration due to gravity. 9.81 meter per second square. So, kilogram times meter per second square, ano na yan? Newton na yan. So, 1,000 times 9.81 is 9,810 or 9.810 kilonewton times 10 to the 3. So, 9.81 kilonewton. Tapos, yung pinapadagdag na force P, lalagay natin. So, hindi pa natin alam kung ano yung niya. Location niya, X distance from A. Let's say, X pa siya. Tapos, ito si P. So, paano natin mahanap ngayon yung P? Tsaka X. Diba sa P, pwede na lang tayong mag-summation of force. Kasi puro mga vertical forces tayo eh. Summation of force in Y is equal to 0. So, positive if upward. So, ano yung mga upward? Si PAC, 40 kilonewton. So, 40, hindi ko nasasama yung kilonewton ha. Final unit natin is kilonewton. So, 40 positive upward. Tapos, 20 kilonewton positive then upward. Tapos, yung mga downward, ito si
W, 9 point minus na siya bale, kasi downward na siya, minus 9.81. Tapos si P, negative P, kasi downward. So, wala na, equal na sa 0. So, 40 plus 20 minus 9.81 minus P, alpha x, lalagay ko sa alpha x si P. Alpha equal 0, shift solve. 50.19 kilonewton. So, ito na yung sagot kay P. 50.19 kilonewton. So, paano naman natin mahanap si X? Moment na to find X. So, pwede tayong mag-moment dito na lang sa A. Although, pwede rin sa B. So, summation of moment about A is equal to 0, positive if clockwise. So, wala na tong PAC. Magpa-pass through na siya sa moment center. Wala na siyang moment. Etong si P, yan meron. So, si P, ang moment center niya from A is si X. Diba? Tapos, dahil siya is downward, magro-rotate siya ng clockwise. Okay? Positive. Tapos, dito sa 9.81 kilonewton, ang moment arm niya is 1. So, times 1, nakakilonewton tayo dito. Tapos, magro-rotate siya ng clockwise din. So, positive. And then, yung 20 kilonewton times the moment arm, 1 plus 1, 2 meters. So, 2. Tapos, dahil siya is upward, magro-rotate siya ng counterclockwise, negative. Then, wala na, equate na natin sa 0. Diba si P, meron na tayong value, 50.19. So, ipa-plug in ko na 50.19. Shift solve. So, 50.19 alpha x plus 9.81 times 1 minus 20 times 2. Alpha equals 0. Shift solve. So, ang unit neto is, di ba meter? Meter tong mga moment arm natin. So, meter siya. Okay? So, X is 0.6015 meter. 151 meter. Or in millimeter, 601.51 millimeter. So, this is the answer.